po, so this is one of my favorite topic that I used to vlog, mga madam and sir, no? Ang katanungan, okay? Is the pull-out method, does it really work? Totoo ba? Anong gamit mo, sir? Ano? Comment down below naman po, i-share nyo kung kayo ay isa sa mga sinasabing bihasa sa tinatawag na pull-out method. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? Hello everyone! So once again, it's me, your nurse, Rami FC, and for today's vlog, we're going to talk about po pull-out method. Ano? Is it really effective? Ano? So mga madam and sir, kindly share naman your experience. No? Comment down below kung anong tingin nyo dito sa sinasabi nating pull-out method. And if you do like my videos po, mga madam and sir, especially sa aking YouTube na road to 1 million, almost, ano? Parang 198 or 199,000 na, kulang na lang. 800,000 na. So, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Please click like, share, and subscribe po. And please follow my Facebook page account po. So, maraming salamat po. God bless! Magandang araw po mga madam and sir, no? Ngayon, may gusto akong ipakilala sa inyong game app na hindi lamang po kayo naglilibang, ay pwede pa po kayong manalo ng malaking pera. Ang game app na ito ay si Diamond Game. Pwede nyo po ito i-download, i-click lamang po ang link sa description box or sa comment section. Tara, mag-register na tayo. I-enter nyo na po ang inyong verified GCash account number at maglagay na po ng 6-digit PIN. I-click po ang send para makareceive po tayo ng verification code. Para sa referral ID naman po, i-type ang nasa screen para makareceive po tayo ng extra bonus coins. And click confirm. Tara, mag-login na po tayo. Ngayon, pwede na kayong maglaro at manalo ng daily bonuses. May 3 pesos, 5 pesos, or even 10 pesos. Depende po ito sa mood ni Diamond Game. Pwede rin po kayong makakuha ng extra coins sa pag-join group. Napakarami pong pagpipilian na laro kay Diamond Game. Pero ang napili ko po ay color game. Ayan, pumili lamang po kayo ng kulay na gusto ninyo. At kapag nanalo po kayo, pwede nyo po ito ma-withdraw o ma-cash out. I-click lamang po ang withdraw icon at i-type nyo po ang amount na gusto nyong i-withdraw. Hindi lamang po yon, pwede rin kayong maging agent at kumita ng mas malaking pera. So, happy earnings po mga madam and sir! So, let's talk about withdrawal or sabihin na lang natin coitus interruptus. Ano, for your info, mga madam and sir, coitus means sex and interruptus means stop. Ano? So, sabihin, you're pulling out the penis. Ano? So, para ma-stop yung pakikipagtalik nyo sa inyong partner. No? So, the question is, ano, so, is it really effective na hindi mabubuntis ang isang babae? O, ano? So, comment naman dyan. I-share nyo naman kung sinasabi, diba, sa withdrawal, hindi po siya 100%, na effective, ano, tanging abstinence o wag mong galawin ng isang babae kung ayaw mo talagang mabuntis. Abstinence po yung method doon, ano. Ito namang withdrawal, sinasabi natin kasing it's almost 98 to 99% ang effectivity nito. Lalo na kung si sir ay may kagalingan sa timing. So, comment down below. I-share nyo naman yung mga experiences nyo dito sa sinasabing pull-out method. Ano? And sasagutin din natin yung katanungan na meron ba talagang sperm sa kapag nagpe-precum. Okay? Nagpe-precum ang isang lalaki. So, during ejaculations po, mga madam and sir, no, ang mga lalaki po ay nagpo-produce po sila ng fluid. Ano? So, parang sabihin na lang nating pre-cum or pre-ejaculate state. Ano? So, itong fluid pong ito ay nanggagaling po ito saan? Sa bulbourethral gland ng mga kalalakihan. Opo, ano? Para saan naman po ito sinasabing fluid na ito? Ano? By the way po, mga madam and sir, no, masasabi silang semilya kapag meron pong fluid
plus sperm. So, ibig sabihin po sa Tagalog, kapag meron pong fluid at saka may tamod. Kaya po siya sinasabing semilya. Okay? Hindi po pwedeng nilabasan lang ako ng tamod. Hindi po ganon. Kasi sperm lang po yun. Kailangan may kasamang fluid po. Para saan po itong fluid na ito? Para maging sabihin nating semilya. So, number 1, nakakatulong po itong fluid na ito para maging lubricated. Opo, yung daanan ng sperm papunta saan? Doon sa kanilang karukrukan. O sabihin natin doon papunta saan? Sa fallopian tube. Yes po. Next, number 2, para maging coagulated. Ibig sabihin para maging thick, viscous, And last but not the least, number 3, nakakatulong po ito para magpatibay, mag-survive po ang ating mga sperm, mga kalalakihan, para makatulong po ito para mag-survive ang sperm ng isang lalaki hanggang makapunta po sila saan? Sa fallopian tube. Kasi bakit po? Ang environment po ng reproductive area ng mga kababaihan ay yung dadaluyan ng sperm ay acidic. So kung wala pong ganitong fluid, mas madali po silang mamamatay. So next, I just want to emphasize din po mga madam and sir na ang precum, you cannot control this, how much comes out, okay? So kahit ikaw sir ang pinakamagaling sa masteral degree, sa doctoral degree, so karamihan sa mga lalaki, once na ang kanilang ari ay nasa loob na ng vagina ng isang babae, usually hindi na po nila ito nararamdaman. Yung usapang precum, okay? Usapang precum, sir, ha? Hindi usapang withdrawal yung mismong semilya ng inyong ilalabasan. Yes, alam ko na nararamdaman ng mga lalaki na once sila ay lalabasan na. Pero pag precum, usapang precum, karamihan sa mga lalaki ay hindi po nila ito nararamdaman. Bakit? Okay? May mga lalaki po na kapag usapang precum, it varies po kasi. It varies from person to person. So, ibig sabihin, may mga lalaki na nagpe-precum lang po ng droplets, okay? Konti-konti lang, patak-patak lang, okay? Kaya hindi nila nararamdaman. May mga lalaki naman po na nagpe-precum sila pero sobrang dami, o sabihin natin 1 teaspoon na yung kanilang nailabas na fluid. Next question, meron po ba talagang sperm sa loob ng tinasabing precum? So, what is your answer, mga madam and sir? Comment down below. If your answer is yes, mali po kayo. Okay, so, I'll explain it, So, wala po talagang sperm ang precum, okay? Kasi nga po, gaya nga po ng sabi ko sa inyo, itong fluid na ito ay galing sa bulbourethral gland. Sinisikret po ito doon. Doon po ito galing. Magpuproduce po sila ng fluid. So, ibig sabihin, fluid lamang po ang kanilang inire-release. But, okay, so bakit po nakakabuntis ang precum? Okay, ito na yung mga magandang katanungan. Okay, so may mga nanonood pa ba? Okay, so bakit nga ba nabubuntis ang isang babae kapag sabihin natin nag-withdraw naman o pwede sabihin natin may nagkaroon kasi ng precum, So, kung sakali po sir na nag-ejaculate ka, nagpalabas ka ng semilya, And then syempre may mga naiwan po na na semilya, o sabihin natin may naiwan ka pong tamod or sperm doon sa inyong daluyan, So once po ikaw ay nakipagtalik ulit, okay? Nakipagtalik ka ulit sa kanya, ipinasok mo po ulit ang inyong ari sa kanya, and then fluid, nagpe-precum ka po, So fluid po ang nire-release nung sabihin na pinoproduce, itong bulbourethral gland, And then once na ito ay nakaproduce na, syempre dadaloy na naman po ito papunta papalabas sa inyong ari. But in case po na may naiwan, yes po, possible po ito mga madam and sir, na may naiwan pong tamod o sperm doon sa inyong daluyan, doon sa urethra, na daluyan. And ito na po yung possible reason kung bakit posible pong mabuntis ang isang babae due to precum. Okay po, so next question, gaano nga po ba karami yung mga sabihin nating nabuntis na gamit itong tinatawag na pull-out method? Okay, so karamihan po kasi talaga sa ating mga Pinoy, mostly, na ayaw gumamit ng mga hormonal contraceptives like oral pills, yung mga depo, like that, So, usually ginagamit nila is combination of calendar method and withdrawal method. So, isa na rin ako dyan sa gumagamit ng calendar method and si hubby is withdrawal method. So,
Sa 8 years naman. So, sa 8 years naman po mga madam and sir, very useful naman siya sa amin. Kasi nasundan talaga, di ba? Alam nyo naman, 8, naging ang layo, 8 years yung pagitan. Ano? So, medyo nakaano din. Anyway, so, ito pong pull-out method. Comment down below kung sino mga may masishare dyan na nabuntis gamit itong tinatawag na pull-out method. Ano? Gaya nga pong paulit-ulit ko sinasabi mga madam and sir, ano? Kung sakaling gagamit ka po ng withdrawal method, kailangan meron kang combination ng calendar method. Bakit? Ano? Huwag kang gumamit po ng withdrawal method, pull-out method, or coitus interruptus kapag ang isang babae po ay fertile days. Opo. Kasi hindi po siya effective, mga madam and sir. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo dahil may pre-cum. Ano? Possible na meron dumaloy doon. Ano? So, ano pa yung sinasabi ko? Ano? Once po ang fertile po ang isang babae, ano, gumamit po din kayo ng tinatawag na condom para mas safe po siya. Dalawa po yung sabihin natin method na ginamit ninyo. Ano? So, hindi rin po kasi advisable talaga na gamitin ito kapag fertile days. Ano? Next, ano, kapag naman po safe days, ayan, pwede naman po kayong hindi gumamit ng pull-out method. Next, ano, hindi rin po ito advisable lalo na kung ang isang inyong partner, isang babae, ay sabihin natin napakaraming partner sa buhay, okay? So, sabihin natin kung hindi mo kakilala mismo ang inyong partner o sabihin natin ang inyong pakikipagtalik, ano? Tama ba yung salita ko? Kung hindi nyo kakilala yung inyong gagamitan ng pakikipagtalik, tama ba? Ano? So, mas mainam pa rin po na hindi lang po withdrawal method. Ano? Bakit po? Pwede po kasi kayong mahawa ng ng tinatawag na HIV. So, next question. Madam, ayoko po kasi ng nabibitin. Ano? May mga ibang method pa po kaya na pwedeng gamitin? Yes po, mga madam and sir. No? Napakarami pong contraceptive methods natin dyan. Ano? Kung ayaw nyo na tinatawag na withdrawal or pull out, ano, meron naman po sa mga kababaihan na tinitake na tinatawag na hormonal method. Like for example, yung oral pills, ano, yung po, ano, so kailangan lamang po nito consistency, okay? So, hindi makakalimutin ang inyong partner, inyong babaeng partner, ano? So, kailangan po kasi lagi po ito at the same time and everyday po ito tinetik. Meron naman din pong depo na tinatawag na ilalagay dito sa kanyang arm, ano? Para po hindi na po siya magtitake everyday. So, para din po yung, hormonal method, pero every 3 months naman po yung inilalagay, no? Kung gusto nyo po yung usapang mga hormonal contraceptive methods, napakarami ko rin pong vlog about this, ano? So, ayan na. So, this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching and hopefully na nasagot ko ang inyong katanungang usapang pre-cum and usapang withdrawal. So, maraming salamat po. God bless!